di ba nagulat ka? Kumatilala mo nang ko dun Timsong yun ng Marina, kaya kinanta ko kasi nababagay dyan sa mall na yaan. So ito na nga, sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay dito sa lugar ng mga madamdamin, ang Dammam. Magmula dito sa Marina Mall ay nagtaksi ako papunta doon sa hotel na nag-invite sa akin. Pwede namang lakarin kasi sobrang init, nakakaletsyon, Diyos ko. So para sa part 2 ng aking Dammam journey, ay itutur ko kayo ngayon dito sa isang napakagandang hotel, ang Dana Raihan by Rotana. 5-star po ang hotel na ito, kaya matatawag mo ng luxury talaga. Nakaka-overwhelm siya guys kasi di ko man sukat akalain na may mabubudol na naman pala ako para mag-invite sa akin at ma-experience ang ganito kabonggang hotel. O, diba? Sobrang saya talaga ng pakiramdam ko guys. Alam mo ba yung feeling na parang sinagot na ako ng crush ko? Oh, tuwang-tuwa din. Pero alam nyo, kahit papaano, may naramdaman pa rin naman akong konting pagkapiko na tanggigigil. Alam nyo kung bakit? Medyo naiinis na talaga ako kasi sa dinami-dami ba namang pwede nilang ma-invite at abalahin para i-feature nitong hotel nila. Eh ako na naman, Diyos ko, lahat na lang ng hotel napasok ko na yata. Nagmumuka na tuloy akong nito. Minsan nga, di ko na alam kung vlogger pa ba ako o isa ng ganap na Pocahontas. Diyos ko, lagi na lang hotel. Di man ako nag-aral ng HRM Bukod pa dyan, ang lagi pang binubuk na room sa akin, pang couple. Wala man akong jowang madala dito Diyos ko naman, oy. Kaya sa susunod na mag-invite kayo sa akin, samahan nyo naman na ng lalaki Charotang, oy, bakalas ko na to. Di na ako makaulit ba? Joke lang po, Sobrang grateful po ako, taos-puso ang aking pasasalamat sa management ng Rotana, especially kay Sir A sa patuloy na pagtitiwala sa akin sa kabila ng aking mga walang kwentang vlog. Diba? Lakas ko makabudol talaga, oy. So, yun lamang po. Tapos ko na maipakita sa inyo lahat ng nasa loob ng hotel na ito. Kaya hanggang dito na lang ang vlog. Charot, intro pa lang yan. At sa wakas, after 88 years, ay nakarating na rin yung taxi na sinakyan ko. Siyempre, bumaba ako para makapasok na dito sa lobby nila. O, di ba nagtaka ka? Ba't madilim na yung paligid? Siyempre, ibang shoot na ito. Yung videographer ko kasi, gabi na dumating. Kaya, gabi ko na nabidyohan yung pagpasok ko dito. O, alam ko nakita nyo yung mukha niya kanina doon sa salamin, nag-reflect, diba? Ngayon, bahala kayo mag-isip dyan kung sino, mga chismosa. Ngayon, andito na po ako sa loob at ganyan yung itsura ng lobby nila. O, diba? Biglang umaga. O, ganun talaga. Masanay na kayo kasi araw-gabi ang magiging title ng vlog na ito. My night view at day view. So, habang nag-aantay po ako dyan sa lobby, biglang dumating na si Sir A. At tinur niya muna ako dito sa ground floor bago ako nag-check-in. So, dito po sa ground floor, mayroon silang steakhouse. Ayan no, Rodeo Grill. O, diba? Parang pangalan lang ng director sa Pilipinas. Ganyan po yung loob ng steakhouse. O, diba? Ang taray. Halatang graduate ng hospitality management yung nag-arrange. Ewan ko nga lang kung tinuruan din sila magkabit ng dextrose dyan. Hindi ba ganon? Di ba sila tinuturuan sa hospitality management kung paano magkabit ng dextrose? Charot. So, dito sa may dulo ng steakhouse, mayroong malaking table kung saan naka-reserve para sa family or business meeting. O, ayan o, ganyan. Pero hayaan nyo na yan. Di naman ako makarelate dyan Wala man ako negosyo. At lalong di ko afford kumain sa steakhouse na yan, no? Diyos ko. Dito naman sa may bandang kaliwa, matatagpuan ang kanilang function hall. Tama ba? Ibig sabihin, dito ginaganap kapag may mga malakihang event. Like wedding, debut, kung uso man debut dito, o di kaya birthday ng aso mo, ganon. Kaya ayan, no, kung nakikita ninyo, may mga nakaset up silang utensils para sa buffet. Ito naman yung pintuan, papasok doon sa mismong function hall. Kaso nung pagbukas ko, patay ang ilaw kaya hindi makita. Pero malawak yan, oo, kasing lawak ng panorts mo. Charot. Tara na nga at nang makapag-check-in na ako. Ito naman po yung reception kung saan ako mag-check-in. Ayan o, may patsa pa sila. Para sa mga gustong mag-book, visit nyo lang po ang rotana.com. Piliin yung location is Dammam. Lalabas na dyan ang Dana Raihan Hotel. At para naman sa rate ng room, lowest price nila is 405 SR per day. O, yan yung pinakamura ha. Pero yung mga ibang room nila dito, ang mamahal. Diyos ko, abot ng 1,000, isang araw lang. Ngayon ay papasok na... Ay, hindi ko na pala nabidyohan. Diyos ko. Napagod kasi ako doon sa biyahe, guys. Kaya pag check-in ko, nahiga ako agad para magpahinga saglit ba. Kasi I'm sure, mamayang gabi, mapupuyat ako. Charot. Maaga din naman kasi ako nag-check-in, 1:00 ng hapon. Nasa 14th floor ako, kaya ngayon ay ipapakita ko sa inyo
yung overlooking view ng Dammam. Ayan, ganyan po siya kaganda. Seaside view pa lang yan ha. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung iba pang view. Sa ngayon, ang matatanaw mo dyan ay yung Dammam, Corniche at saka yung Marjan Island na home is man-made. Ayun sa may bandang dulo na-vlog ko na yan dati. Hanapin nyo na lang sa mga lumang video ko. So habang nagbibideo po ako dito sa may loob ng kwarto, may nakita na naman akong bathrobe ba ito o uniform ng ninja. So anong gagawin? Alam nyo naman ang utak ko kapag mag-isa lang kung ano-ano naiisip ba. O di ayan, sinuot na naman ang bakla. So dito na po ako nag-ensayo ng pangangarate talaga. Nag-feeling social climber na rin. Dito ko na rin po sinuting yung bakit malungkot ang beshi mo na pang TikTok. At sinabayan ko na rin ang pag-practice nung pangarap kong matutuhan na step, yung backflip ba o kung anong tawag man dyan. Kaso, di ko kaya talaga. Pang malambot na higaan lang talaga tong likod ko. Baka mabalian pa pag-isipan pa ako ng masama kung anong pinagagawa ko dyan. At dahil nga sa nakapang ninja na rin naman ako na costume, ayun, nag-summoning technique na rin ako. Kuchiyo sinujutsu. O diba? Buti na lang di lumabas si Gamabunta. Tara na nga, baba na ako. Dito naman sa mga hallway nila ay makikita mo pa ang iba't ibang mga endangered species. Charot, ano to zoo? Overlooking view ng Dammam. Parang dito yan yung city view. Ganito naman kapag sa night view. Ito naman kapag morning view, o diba, parang British style. British colony nga daw kasi ang Saudi noon, diba? Kaya na-adapt nila yung ganyang arrangement ng mga bahay-bahay. Arrangement talaga. Ito naman yung midnight view, or blurred na salamin view, ganun. Day view ulit from the other side of the story. O diba, nakabisado nyo na tuloy yung daan ng ways. Charot. Another evening view. At saka, I love you. Ngayon ay bababa naman ako sa second floor kung saan matatagpuan ang kanilang restaurant. Ito po yung Elements kung saan ako kumain ng lunch at breakfast. Sa totoo lang guys, sa kaka-explore ko ng mga hotel, ang dami kong natututuhan talaga dito. Patulad ng paghugas ng pinggan, kutsara, baso, ganun. Kasi ako po talaga tagahugas nila dito, kaya ako pinapakain ng libre. Charot. Hindi. Alam nyo yung para na rin akong nakapag-aral ng hotel and restaurant management. Wala na pala yung kursong ganun, diba? Gaya ng sabi ko kanina, hospitality management na pala ngayon. Kung paano ba mag-manage ng hospital, ganyan. Charot. Eat all you can ang restaurant na ito. Kaya sinulit ko na naman yung kain ko. Hanggang sa sitahin na naman ako, bakit ang dami ko daw kinukuha. Charot. Walang ganun. Uy, free na ang breakfast mo kapag nag-check-in ka dito. Pero kapag lunch at dinner, may additional charge po siya. Pero dahil nga sa very important matter ako dito, pinakain na po nila ako ng lunch for free. O, diba? Aside from the breakfast. Yung mga pagkain nila as always, ang sasarap lahat. Kompleto na siya. May mga Arabic food, European cuisine, at Asian food. Bahala ka na dyang mamili kung anong gusto mo. Mapa-desserts, bread, drinks, and so on and so forth. Ay, teka lang. Mamaya po ako magpapaliwanag. Wag mo namang husga yung mga chismosa dyan. Ngayon, for the last but not the least, featurement. Featurement talaga. Yung pinakahuling i-feature ko po ay yung kanilang recreational area na matatagpuan sa third floor. Dito ay makikita mo ang kanilang Bodylines Wellness Club, kung saan may spa at gymnasium. Andito na rin ang kanilang sauna room, kung saan todo explain yung lifeguard nila kung ano mga benefits sa paggamit ng sauna na yan. Kaso di pa rin niya ako na-convince para gamitin yan. Charot, ayoko po talaga, sobrang init Parang maluluto yung atay ko dyan sa loob, Diyos ko. Ngayon, dito naman na tayo sa kanilang pool area. Ganyan yung overlooking view ng kanilang pool mula sa taas. At kapag nag-swimming ka dito, automatic may kasabayan kang afam. O, diba? Tingin-tingin pa siya sa akin. Dalawa lang kami dyan. Paano ito? May forever pa naman sa afam. Pag di pa talaga ako nagka-jowa ngayong taon, mag-afam na talaga ako. Charot. Mayroon din pong night view at morning view ang swimming pool nila dito. Parang ganyan, no? Ayan, no? Diba? Pag ahon ko, umaga na. Yun lamang po ang ilan sa mga pwede ninyong ma-experience sa luxury hotel na ito dito sa Dammam, Saudi Arabia. Ang Dana Rayhan
by Rotana. So bago ko po tapusin ang vlog na ito, dahil sa alam kong chismosa ka, sige, pagbibigyan kita. Ipinakikilala ko na po sa inyo ang aking naging videographer para sa vlog na ito, na alam ko naman kanina nyo pa nakikita. Siya po si Kev Alvarado, ang naglinis ng Varado kong tubo. Charot. Nakita nyo na siya sa mga nakaraang vlog ko. O ano, happy? I-follow nyo po siya ha. Ayan po yung personal account and page niya. Para sa mga gustong magpunta sa Dubai, mag-cross country or mag-tourist, wag po kayo mahihiyang magtanong at mag-message sa kanya. Maraming salamat Kev at sa inyong panunood at suporta. See you on part 3. Muli, ito po si Oliver Castro na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Hindi na ako mamimilit kung ayaw mong magpatita. Hindi na ako mangungulit kung ayaw mong magpait. Hindi na kita pipilitin. Hindi na kita kukulitin. Kung ayaw mo akong pagbigyan, okay lang. Mag-judge na lang ako. Hindi na ako manlilimos ng oras mo. Hindi na ako magmamakaawa. Para lang mag-stay ka, hahayaan kita. Kahit mahal na mahal kita.